Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ginusto kong lahat ng ito, pagpapakalma ni Katniss sa sarili. Ilang oras nang nakalipas mula nang angkinin siya ni Alaric. Nang magising siya, ay tulog pa rin ito. Kumawala siya sa yakap at umalis sa tabi ng binata. Nagpunta siya sa banyo para isipin kung ano nang nagawa niya. She slept with her best friend. Naihilamos niya ang kamay sa muka. Isang pagkakamali ang nangyari. Masyado siyang nadala sa damdamin, sa sakit na nadarama. Ganoon pa man, alam niyang nasa tamang pag-iisip siya. Windang ang pag-iisip niya nang makarating sa Maynila, pero kumalma na siya. Ginawa ni Alaric ang lahat ng paraan para maging komportable siya bago sila dumating sa ganoon. Maaaring nakainom siya, pero ang epekto lang niyon ay ang malakas na loob para isiduce si Alaric. Hindi lang niya ito pinapasok sa puso niya. Ibinigay din niya sa binata ang kanyang katawan. Nasaan na ang values na pinagkaingatan niya? Gustong pagsisihan ni Katniss ang lahat, pero nangyari na iyon. And she had a wonderful experience. Bakit niya pagsisisihan iyon? Ginusto niya ang bawat halik ni Alaric, ang bawat yakap. She was so lured and drowned in ecstasy. Kagabi ay naranasan niya na mali talaga ang binibintang sa kanya ni Marlon. Hindi siya frigid, hindi siya ice maiden. Dahil sa piling ni Alaric, naramdaman niya ang lagablab ng kanyang damdamin at natutupok at nalulusaw siya. Sa kasamaang palad nga lang, hindi ang binata ang nobyo niya. Wala silang romantikong relasyon. Matalik na kaibigan lang niya ito at hindi niya gustong lumalim pa iyon. Dahil hindi niya gustong mangyari na magaya sa kaibigang si Eliza. Hi! Ako nga pala si Eliza. Ikaw, anong pangalan mo? Napalingon si Katniss nang marinig ang malambing na tinig ng isang babae. Third year college na siya, kaya hindi na niya inaasahan ang mga ganoong pagpapakilala. Halos lahat ng kaklase ay kilala na niya. Pero ang isang ito yata ay transferee. Tumabi ito sa kanya. Hello, ako si Katniss. Bago ka rito? Tumango ang babae. Sa Amerika kami dati nakabase, pero napagpasyahan na ng mga magulang ko na dito na manirahan, kaya nakasama ako. Solong anak kasi ako, kaya hindi nila ako basta na lang pababayaan. I hope we could be friends. Inilahad nito ang kamay. Maraming kakilala si Katniss, pero wala siyang masasabing ka-close na kaibigan. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na mahilig makipagsosyalan. Pagkatapos ng klase, ay diretso dorm lang siya. Kung may social life man maituturing ito, iyon ay ang pakikipag-usap niya sa nag-iisang best friend niya, si Alaric. Ganoon pa man, tinanggap niya ang pakikipagkaibigan ni Eliza. Mabait si Eliza. Nagkakasundo sila sa maraming bagay, kaya naman sa mga sumunod na araw, tinanggap niya ang pakikipagkaibigan nito. Lalo pa sila napalapit sa isa't isa nang malaman na kapareho niya ay may best friend din itong lalaki, si Bobet. Bata pa lang kami, ay magkaibigan na kami ni Bobet. Kapitbahay namin sila noong nasa Amerika pa ako. Sabay kaming lumaki. Marami kami nakakapagsunduan, sama pa na napakabait din niya. Sa lahat ng pagkakataon ay palagi kami magkasama. Gustong gusto ko ang company niya, pagkakwento nito. Talaga, ganyan-ganyan din ang nararamdaman ko sa best friend ko na si Alaric. Ikinuwento ni Katniss kung paano sila nagkakilala ng binata at kung paano tumagal ng ganoon at katatag ang relasyon nila. Wow, ang galing nyo naman. Pero teka, bukod pa sa pagiging matalik na kaibigan, may nararamdaman ka rin ba sa kanya? Ang ibig mo bang sabihin kung in love ako sa kanya? Tumango si Eliza. Napaisip si Katniss. Kinapa ang nararamdaman sa dibdib. Sa buong buhay niya ay walang lalaki na kalapit sa kanya ng ganoon kung hindi si Alaric lang. Sabik siya palagi nakausap ito. Gustong gusto niya ang pakiramdam na kasama ang binata, pati na rin kapag hinahalikan nito. Sinabi niya ang lahat ng nararamdaman kay Eliza. In love ka nga, Eliza concluded. Paano mo naman nasabi? Naranasan mo na bang ma-in love? Ngumiti ito. Sa totoo lang, in love talaga ako.
In love ako kay Bobet. Ganoon din siya sa akin. Sabi nila, hindi raw maganda ang magkaroon ng romantic relationship sa matalik na kaibigan. Pero anong magagawa namin? Pareho kami na fall sa isa't isa. Mahal ko si Bobet at ganoon din siya sa akin. Okay lang yun sa kanya, kahit long distance kayo. Love knows no boundaries. Sabi niya ay willing naman siyang mag-adjust. Araw-araw kami nagkakausap sa tulong na rin ng internet. Isa pa, ipinangako niya sa akin na tuwing bakasyon niya sa kolehiyo, pupunta siya ng Pilipinas para dalawin ako. Malaki rin ang tiwala ko sa kanya. Magiging maayos ang lahat sa amin, sagot ni Eliza. Ikaw ba, kapag natapat sa'yo ng pag-ibig si Alaric, papayag ka ba? Nagkabit-balikat siya. Siguro, pero hindi pa ngayon. Bawal pa ako mag-boyfriend. Nilinaw na sa kanya iyon ng mga magulang. Gusto ng mga ito makapagtapos muna siya bago makipagrelasyon. Sa tingin niya ay may pagkakonserbatibo rin ang mga ito. Tumangulang sa Eliza. Nasaksihan ni Katniss ang naging takbo ng relasyon ni na Eliza at Bobet. Makwento sa Eliza, lahat yata ng kilig na nararamdaman sa nobyo ay sinasabi sa kanya. Natutuwa naman si Katniss sa kaibigan. Minsan pa nga ay naiisip na maaaring magkaroon din sila ng ganoong relasyon ni Alaric. Hindi malabo. Nararamdaman niya na may pagtingin din naman sa kanya si Alaric. Palaging sinasabi ng binata na namimiss siya nito at gustong makasama. Parang kagaya na nararamdaman niya na sinabi ni Eliza na nagpapahiwatig daw na in love na nga siya. Kagaya ng gusto ni Eliza, nag-work sa simula ang relasyon nito at ng best friend. Tinupad ni Bobet na kapag bakasyon ay pupuntahan nito ang nobya. Masaya ang relasyon ng dalawa. Lalo tuloy na sabik si Katniss sa makagraduate dahil malamang ay mararanasan din niya ang ganoong klase ng saya kapag nag-level up na ang relasyon nila ng best friend niya. Alam din kasi ni Alaric na bawal pa siya makipagnobyo sa edad niya. Hanggang sa isang araw ay napansin niya ang pagbabago kay Eliza. Masayahin ito, pero sa nakalipas sa mga araw ay tila ang bigat-bigat ng daladala. Kibuin dili lang siya nito. Madalas na natutulala, nag-aalala siya rito. May problema ba? Hindi na niya napigilang tanungin sa Eliza. Tinitigan siya nito, saka bumuntong hininga. It's about me and Bobet. Nagkakaroon na ng gap sa relasyon namin. Kumunot ang noo niya. Ha? Bakit naman? Nagkibit-balikat lang ito. Sinabihan niya ako na para nagsasawa na raw siya sa akin. Iyon na nga bang sinasabi ko lumaki kami na magkasama, nakilala na ang isa't isa. Dahil alam na namin ang lahat sa isa't isa, wala nang bago na matututunan sa isa't isa. Hindi lang yung mga pag-uusap namin na umiikot sa parehong topic ang problema. Pero nagkukulang ang relasyon namin ng excitement na madalas sa dumarating kapag nakakatuklas tayo ng bago sa ating partner. Siguro nga tama sila. Mali ang makipagrelasyon sa isang matalik mo na kaibigan. Tapos nung inaway ko siya, ang dami niyang sinabi sa akin. Naging mas intense ang mga away namin. Kilala niya kasi talaga ako Alam niyang lahat sa akin, pati ang mga pagkakamali ko. Ang sakit, ang hirap. Nagsimula na itong umiyak. Kinabahan si Katniss. Bakit ngayon pa nangyayari iyon kay Eliza? Malapit na sila magtapos ng college at naisip na baka iyon ang pagkakataon para sa relasyon nila ni Alaric. Naalala niyang maraming ipinaramdam ang binata sa mga naging pag-uusap nila noong nakaraang mga araw. Lalo tuloy siyang nanabik. Gusto niyang subukan na maramdaman ang nangyari kay Eliza. Gusto na rin niyang pumasok sa isang relasyon, pero kapareho niya ng lagay si Eliza. Paano kung mangyari din sa kanya ang nangyari dito at kay Bobet? Hindi niya yata maatim na maranasan iyon. Hindi niyo ba maayos ang lahat ng ito? Sayang relasyon ninyo. Umiling ito. Hindi ko alam. Mahirap. Oo, nag-uusap kami araw-araw, pero may mga oras din na sandali lang iyon dahil na rin magkaibang time zone. Kagaya ngayon nagkakaroon na ng gap sa amin, nahihirapan kaming i-resolve dahil madalas na hindi na namin nakakatch ang isa't isa. Yun tuloy maliliit na away nagiging malaki na. Diba at minsan ay ganoon din naman kayo ni Alaric na nahihirapan din kayo magkausap ng matino dahil magkaibang time zone nyo? Tumango si Katniss. Totoo nga iyon, pero bihira lang sila mag-aaway ni Alaric dahil palagi ito ang nag-a-adjust sa kanya. Ganoon pa man, natakot pa rin siya. Akala ko magiging maayos ang lahat, pero mali ako. Mahirap pala. Ngayon nagkakagulo na kami.
Sobrang nasasaktan ako. Alam ko kasi na hindi lang boyfriend ko ang mawawala sa akin, mawawala rin ang best friend ko, ang best friend na iniingatan ko. Takbuhan ko ng problema ko. Nasira na nang dahil sa pag-ibig. Ngayon, hindi na pwedeng ibalik ang dati naming samahan bilang mag-best friend. Siyempre, hindi naman parang magic na lang na babalik ang pagiging mag-best friend namin uli nang wala ng sama ng loob na nararamdaman sa isa't isa. I thought it was worth it, but I was wrong. I'm going to lose 2 persons just because of love. Paliwanag nito. Pareho tayo ng sitwasyon, Katniss. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, hindi dahil gusto kong takutin ka. Iyon ay para lang iparealize sa iyo ang cons of having a relationship with your best friend. Before you take the plunge from best friend to girlfriend, decide whether losing Alaric as your friend will be worth it. Napaisip si Katniss sa mga nangyari kay Eliza. May point ito, at kahit anuman na positibo ang isipin, tila kinakain siya ng mga negative vibes. Kapag nangyari iyon sa kanya, hindi niya yata kakayanin. Napakaganda na ngayon ng relasyon nila ni Alaric. Kung masisira lang iyon, kagaya na nangyari kina Bobat at Eliza, baka hindi niya kayanin. Si Alaric ang buhay niya. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang lalaki sa tabi niya. Ayaw niya magkaroon ng lamat ang relasyon nila. Pero matindi ang nararamdaman niya kay Alaric at iba-iba naman ang characteristics ng mga tao, hindi ba? Maaaring iba ang mangyari sa kanila ni Alaric. Sa kabila ng pinagdaanan ni Eliza, gusto pa rin niyang subukan kahit may kasamang takot pa rin na nararamdaman. Kaya nagdasal siya sa Diyos at humingi ng senyales. 2 buwan bago siya graduate ng college ay nagkakilala sila ni Cesar. Sa huling taon naman ito sa kursong biology sa UP Los Baños, pareho silang taga-Tarlac at nagkasundo sila. Hindi nagtagal ay nagparamdam ito sa kanya. He started being sweet to her. Nagpaalam ito kung pwedeng manligaw sa kanya kahit na alam na makalipas pa na ilang buwan bago siya pwede magnobyo. Ganoon pa man, parang gusto na siyang gawing reserve ng binata. Sinusuyo na siya nito kahit na ba alam na buwan pa ang bibilangin bago siya makuha. Mabait si Cesar, masipag din at masaya siya sa company ng binata. Bukod kay Alaric, ito ang lalaki na kalapit sa kanya ng ganoon at si Cesar ang ipinadala sa kanya ng Diyos. Ito ang hinihingi niyang senyales. She fell for him and forgot about the feelings she had for her best friend. Iniiwasan mo ko. Pakiramdam ni Katniss ay nanginig siya nang marinig ang boses na iyon. Kasalukuyan siyang nasa taniman ng kalamansi sa Hacienda at ini-instruct ang mga tauhan sa kailangan gawin doon nang bigla-bigla ay dumating na lang si Alaric. Napatigil tuloy siya sa pagsasalita at napatingin sa binata. Rick, I'm busy. Mamaya na lang tayo mag-usap. Humarap siya sa mga tauhan. Bago pa siya makapagsalita, ay nagsalita ang isa sa mga tauhan. Ma'am, okay lang naman po kami rito. Isa pa, nakailang ulit na kayo sa pagtuturo sa amin ng gagawin. Nakuha na po namin. Pwede niyo na pong kausapin si Sir. Napataas ang isang kilay ni Katniss. Ganoon pa man, ipiniligilan niya sitahin ang tauhan. Somehow naman kasi ay tama ito. Hindi naman talaga siya abala. Ginagawa lang niyang alibay iyon para hindi makausap si Alaric. 2 araw na nakalipas mula na may mangyari sa kanila sa condominium unit nito. Pero hanggang ngayon, itinanggihan niya itong kausapin tungkol sa nangyari. Sinabi niyang hindi pa siya handa na pag-usapan iyon. Nirespeto naman ni Alaric ang kagustuhan niya. Siguro, naisip nito na guguluhan at masyado siyang nabigla sa pangyayari. Pero hindi nito ipinako na hindi siya titigilan tungkol doon. Sa nakalipas na mga araw, ay mas madalas kaysa sa dati na tinatawagan siya ni Alaric. Sinasagot niyang iba, pero madalas sa gumagawa rin ng alibay para tapusin at nahalata na iyon. Gusto niyang iwasan ito at ngayon ay iyon ang binata. Pumuntong hininga si Katniss. Tumingin siya kay Alaric. Alright, mag-usap na tayo. Niyaya niya ito sa kubo, hindi kalayuan sa kalamansian. May kalakihan ng kubo dahil madalas ay doon kumakain ang mga tauhan ng hasyenda tuwing tanghalian. Pero pakiramdam ni Katniss ay maliit lang iyon ngayong nasa paligid si Alaric. Sa loob ng 2 buwan ay ngayon na lang silang muli nagkita ng personal. Inihatid siya nito ng umaga pagkatapos na nangyari sa kanila pero agad din na bumalik sa Maynila. Alam niyang abala ang binata sa trabaho pero palagi naman itong tumatawag sa kanya.
Hindi ka pa rin ba handa na pag-usapan ang lahat na nangyari? 2 araw na nakalipas, panimula ni Alaric. Huminga ng malalim si Katniss. Binigyan na siya nito ng mahabang oras, kaya dapat lang ay nakapag-isip na siya. May desisyon na siya, pero magulo iyon. Ganoon pa man, sinabi na rin niya iyon. Gusto kong kalimutan na lang ang nangyari sa atin. Kagaya ng inaasahan ay sumama ang mukha ni Alaric. Maliwanag na hindi ito pumapayag sa gusto niya mangyari. I took advantage of you. You were a virgin and hindi ka nag-take advantage. Ako ang may gusto nun, remember? Malinaw ang utak ko na mangyari iyon. Ako ang nagsimula ng lahat, kaya sana ay hayaan mo ko magdesisyon sa gusto ko. No, kung ganitong klaseng kalokohan lang din naman ang desisyon mo, I won't accept it. Best friend kita. Dapat ay pinapahalagahan at inaalagaan. Iyon na nga ang point ko. Best friend mo ako. Best friend mo lang ako. Hindi tayo involved sa isang romantic relationship. Isa pa, may mga babae ka sa Paris, di ba? You couldn't have abandoned them just because of me. Napakaganda nila kung ikukumpara sa akin. Hindi lingid sa kaalaman ni Katniss na nakikipag-date si Alaric sa magagandang babae sa Paris. May nalaman din siya naging girlfriend nito, pero kahit sino sa mga iyon ay walang ipinakilala si Alaric sa kanya ng personal. Minsan, ay nagpapakita ito ng picture ng babae dahil pinipilit niya. Minsan naman, ay nababalitaan niya sa mga society page at nababasa na rin sa internet. Dahil kilalang bigatang businessman, hindi minsan pinagpestahan din ng paparazzi ang buhay ng binata. Kung maraming lalaki ay nai-insecure dahil sa aking kagwapuhan at yaman ni Alaric, siya naman ay hindi rin maiwasan ma-insecure sa mga babaeng naliling sa binata. Dahil mga European, tila Barbie sa kagandahan ng mga ito. Hindi lang basta-bastang babae ang lumalapit kay Alaric. Walang-wala siya kung ikukumpara sa itsura ng mga ito. Isa lang iyong dahilan kung bakit hindi sila pwede ng binata. Napakasimple lang niya kumpara sa mga babaeng mas babagay para dito. Pero kahit ganoon, ibinigay mo pa rin sa kanya ang sarili mo. Lalo mo lang ginagawang komplikadong sitwasyon. Inaamin ko nakikipag-date ako. Nakakarelasyon ako sa iba. Pero walang sino man ang tumagal. At kung iyon lang ang problema mo, forget it. Kaya kong i-handle ang mga iyon. Kaya kong sipain lahat ng mga babaeng yun. Sincere na sabi nito. At ano kung magkaibigan lang tayo? Hindi ba pwede magbago yun? Isama pa na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mabago yun. Para bigyan ako ng pag-asa uli na pwedeng i-level up iyon. Isa pagkakamali yun. Wala tayong nararamdaman sa isa't isa. Lumapit ang binata sa kanya. Halos i-corner na siya. Hindi tuloy siya makakilos ng maayos. Wala nga ba? Napatingala si Katniss sa mukha ni Alaric. Titig na titig ito sa kanya. Para siyang matutunaw. Ano bang dapat niyang isagot? Ang totoong nararamdaman niya? Dahil kung ganoon ang isasagot niya, marami ka pupuntahan iyon. Ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin dahil lang sa pagpapabaya ko, Rick. Sino nagsabing maaaring masira iyon? Kumunot ang noo nito. I care for you more than anything else in this world, Anis. Hindi kita hahayaang masaktan. Hindi kita pababayaan. Nanatiling nakatitig lang si Katniss kay Alaric. Gusto niyang panghawakan ang mga sinasabi nito. Gusto niyang subukan ang relasyon kasama ito. Kaya lang, ay marami pa rin na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Kakabreak lang namin ni Marlon, Rick. Matagal din ang pinagsamahan namin at nagdilim ang mukha nito. At ano, mahal mo pa rin siya, ganun? God, hindi ko na kaya ang lahat ng ito, Anis. Palagi na lang ba ako maghihintay? Palagi na lang ba ako masasaktan? Hindi ang sinabi ni Alaric ang totoong dahilan ni Katniss. Hindi niya masasabing mahal pa rin niya si Marlon pagkatapos ng lahat na nangyari. Kaya lang, naging napakabilis ng lahat. Kakatapos lang ng relasyon nila at aalokin siya ng ganoon ni Alaric. Hindi pa siya nakakapagnilay-nilay. Kaya ko nga sinasabing lahat ng ito sa'yo, Rick. Hindi ko gustong paasahin ka. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, Anis. Wala na kayo ni Marlon. Alalahanin mo yun. Kung dati ay pinalagpas ko pa ang pagkakataon, hindi na ngayon. Hindi na pagkatapos ng lahat na nangyari. Hinawakan ni Alaric ang baba niya. Sandaling natakot pa siya nang mapansing hahalikan nito. Pero wala na siya nagawa kung hindi ang sumuko sa lalaki. Nangangatog ang mga tuhod niya sa alab ng halik nito. Nagapoy ang katawan niya. Nangyayari lang iyon kapag hinahalikan siya ni Alaric. Para siyang nawawala sa sarili sa halik ni Alaric. Tumutugon ka sa halik ko.
Ibig sabihin, may nararamdaman ka sa akin, pero pinipigilan mo dahil sa tingin mo ay hindi dapat iyon. Pero hindi na kita papayagan pa na itago iyon. Pangako ko, matututuhan mo ding iparamdam sa akin ang nakatago mong pagmamahal. Sisiguraduhin ko na mamahalin mo din ako. Iyon lang, at iniwan na siya ni Alaric pagkatapos na nakakawindang nitong halik. Ang akala ni Katniss ay nagsisinungaling si Katniss nang sabihin nito ang mga salita sa kubo. Paano kasi ay pagkatapos na iniwanan siya nito sa kubo ay hindi na ito muli nagpakita sa kanya sa buong araw. Wala rin siyang natanggap na mensahe o tawag. Somehow, ay nagambala si Katniss sa nangyayaring iyon. Nainis din siya dahil ang akala ay niloloko siya ni Alaric. Pero nawala ang lahat ng mga iyon nang pagising niya kinaumagahan ay natagpuan nitong kausap ang mga magulang sa dining room. Mukhang kaya hindi lang siya pinansin ng binata magdamag ay upang bigyan ng space para pareho sila makapag-isip. Nang datnan niya ang magulang at si Alaric ay mukhang kakatapos lang na mag-almusal ang mga ito. So finally, gising ka na rin ang prinsesa ng hasyenda. Nakangiti pang wika ng papa niya nang makita siya. Kanina ka pa hinihintay ni Alaric. Tumingin si Katniss kay Alaric. Tinitingnan siya ng lalaki na para bang siyang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Buhaghag pa ang may kahabaang buhok at sa tansya niya ay may muta pa ang mga mata. Hindi niya kasi ugali na mag-ayos tuwing umaga. Nag-aayos lang siya ng sarili kapag tapos nang kumain ng almusal. Pero ngayon nakita siya ni Alaric, parang gusto niya tuloy magpunta sa banyo sa hiya. Kahit na ba may namumuong saya sa kanyang puso na mukhang nagugustuhan siya nito kahit na ba ganoong kasagwang mukha niya. Bakit? Nagmamaang-maangan pa si Katniss. Ngumiti ang kanyang mama. Ano bang ginagawa ng isang lalaki kapag pumupunta sa bahay ng babae na may daladalang pumpo ng rosas? Napatingin siya sa mesa. Noon lang niya nakita na may rosas nga roon. Kung ganoon, ay seryoso nga talaga si Alaric sa sinabi nito kahapon. Inaasahan ni Katniss na magugulo ang damdamin. Pero sa halip ay nakaramdam siya ng saya. Ano ba nangyayari sa kanya? Hangover pa rin ba iyon dahil sa nangyari ng gabing iyon? Mama, pinagpalit-palit niya ang tingin mula sa ina, ama at pati na rin kay Alaric. Oh, bakit parang naiilang ka dyan? Huwag mong sabihin na hindi mo gusto si Alaric. Aba, kung kami ang tatanungin, mas gusto naman namin siya kaysa sa mga dati mong nobyo. Maaaring nagustuhan din naman kahit paano ang mga iyon, pero ibang pagkagusto at pagkagiliw namin kay Alaric. Mas gusto namin siya kaysa kina Cesar or Marlon. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka na sa banyo at magayos-ayos. Aba, baka mamaya magbago pa ang isip nitong best friend mo dahil sa itsura mo. Hindi na nagtaka si Katniss na mabilis lang nakuha ni Alaric ang puso ng mga magulang niya. Simulat sa Paul ay gusto na ng mga ito ang lalaki para sa kanya. Noong bata pa nga siya, madalas na masabik pa ang mga magulang kaysa sa kanya kapag dumarating ang mga sulat ni Alaric. Kinagigiliwan din nila ang mga iyon at palaging binibigyan ng papuri ang binata. Tita, maganda naman po si Katniss kahit ganyan ang itsura niya. Sansala ni Alaric. Mukhang sincere na sincere ang boses. Hay naku, kaya nasasana yan wika ng mama niya. Ano ba anak, hindi ka ba talaga mag-aayos para sa maniligaw mo? Umiling si Katniss. Pumikit. Kahit nagustuhin man niya ang ginagawa ni Alaric, hindi pa rin dapat. Kakabreak lang namin ni Marlon. Pagdadahilan na naman niya. Ano? Ang papa niya. Huwag mong sabihin na mahal mo pa rin ang gagong yun pagkatapos ang ginawa niya sa'yo. Tumaas ang tinig nito at mukhang galit na galit. Naikwento niya ang nangyari kaya hindi niya masisisi ang mga magulang. May pagka-overprotective ang mga ito sa kanya. Hindi sa ganoon papa. Pero hindi ba? At may 3-month rule after breakup? Dapat hindi muna. May anak. Masyado ka na yata nalululon sa panonood ng pelikula. Ang pag-ibig, wala yung pinipiling oras. Isa pa, hindi ka na bumabata. Hindi ka na dapat naghihintay pa. Matagal na rin naman kami naghihintay at umaasang darating ang araw ay mamumulat din ang mga mata mo. Tumingin kay Alaric ang mama niya. Nakaramdam si Katniss na kakaiba sa sinabi ng ina. Ibig sabihin lang ba niyon kahit may nobyo na siya noon, umaasa pa rin ang mga ito na maaari magkatuluyan sila ni Alaric? Mukhang gustong-gusto talaga ng mga magulang ang binata.
Bumuntong hininga siya at biglang umalis ang dining room. Pakiramdam tuloy niya ay napagkaisahan siya. Kailangan niya mag-isip. Pumunta si Katniss sa garden. Humalakip-kip siya habang sinasamyo ang pang-umagang hangin. Kailangan niyang kumalma. Kailangan niya magdesisyon ng mabuti, ng tama. Nasa ganoon siyang lagay na may marinig na boses sa likuran niya. Hindi mo ba talaga ako mapapagbigyan? Hindi man lumingon si Katniss, alam na niya kung sino iyon. It was Alaric. Naipaliwanag ko ng lahat kahapon pa. Nang dahil lamang sa 3-month rule ng breakup, bakit hindi mo noon nakipagrelasyon ka kay Marlon inaisip iyon? Tinamaan si Katniss sa sinabi ni Alaric. May tama ito. Naalala nga niya na pagkatapos ng relasyon nila ni Cesar, ay mabilis lang din siya nakipagrelasyon kay Marlon. Well, kaya nga siguro naging ganoon ang relasyon namin ni Marlon. Hindi ako gumawa ng tama. Masyado ako naging impulsive. Hindi, gago lang talaga si Marlon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naging maganda ang relasyon nyo. Giit nito. Humarap si Katniss kay Alaric. Humugot ulit siya ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili. Ngayong kaharap kasi niya si Alaric ay tila may kabaling tumatakbo sa kanyang dibdib. Bakit pa siya nagkakaganoon? Madalas naman sila nagkakaharap ni Alaric, pero ngayon ay tila may kakaiba. O ngayon lang niya napansin iyon dahil may nangyari sa kanila at nagpapahayag na naman ito ng damdamin sa kanya. Kung hinintay mo lang kasi sana ako noon, Anis, hindi ka masasaktan ng ganito. Tila nasasaktan ang boses nito. Rick, nakaramdam siya ng sakit sa isipin na nasasaktan ng binata. Hindi niya gustong mangyari iyon. Para nasasaktan din siya kapag nasasaktan nito. She cared for him a lot. Care nga lang ba talaga? Tanong ng isang bahagi sa isip niya. Kailangan ganoon lang iyon. She could not possibly be in love with him. Kung na-inlove siya rito, matagal ng panahon iyon. 2 lalaki na nga ang nagdaan. Nalimutan na niya si Alaric. Alam mo na naman siguro, 'di ba? Nararamdaman mo naman, 'di ba? Lumapit si Alaric sa kanya. He cupped her face. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Katniss ang dahil doon. Pagkatapos ay hinilikan niya ang noo ng dalaga. Napapikit siya dahil sa sensasyong nadama. Pagkakataon ko na ngayon, ayaw ko nang sayangin. Tama ng 2 beses na nahuli ako. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na ako naman. Pangako, mamahalin mo din ako. Ikaw ang pinakamasayang babae sa buong mundo dahil ko. Pangako, so please. Napakalambing ng boses ni Alaric. Punong-puno rin iyon ng pag-asa at lambing na tila pumasok sa loob ng kalamnan ni Katniss. At gusto niyang panghawakan ang lahat ng sinasabi ng lalaki. Na mawala na lahat ang takot na kanyang nararamdaman sa magiging relasyon nila kay Alaric. Nang magmulat ay tinaas niya ang ulo. Nagtagpo ang mga mata nila. For a moment, pakiramdam yata niya ay tumigil ang mundo at tanging si Alaric at ang malambot at tingin nito ang nakikita niya. Para may umaalpas sa puso niya na gusto niyang isigaw. Ang gusto lamang niya ay makasama ang lalaki na sa tabi niya ngayon, kaya gusto niyang subukan. Ilang beses nang tinanong ni Katniss sa sarili kung nakaramdam ba siya ng ganitong klaseng pakiramdam sa mga taong nakasama niya noon, sino man kina Cesar or Marlon. Wala siyang makuhang sagot, pero nahuhulaan niya kung bakit. Siguro ay dahil si Alaric ang nagdadala sa kanya ng ganoong klase ng saya. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula nang pumayag siya sa kagustuhan ni Alaric na pabigyan ito sa ligawan siya. Hindi man sila araw-araw na magkasama. Kagaya na lang ng nararapat para sa isang masugid na manliligaw. Sinisiguro naman nitong hindi niya nalilimutan ang ginagawa sa kanya. May trabaho si Alaric sa Maynila at gustuhin man na makasama siya araw-araw ay magiging mahirap iyon. May trabaho rin siya sa Tarlac at hindi niya basta-basta pwedeng pabayaan na lang iyon. Ganoon pa man, pinaparamdam pa rin ng binata ang nararamdaman dito. Kapag hindi siya nadadalaw ay pinapadalhan siya nito ng bulaklak via delivery. Mas madalas din kaysa dati kung tawagan siya nito. Pareho silang abala pero hindi sila nakakalimot sa isa't isa. At kahit simpleng bagay lang na maituturing ang mga iyon, hindi pa rin niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa kanyang puso. Katniss felt special. Nararamdaman na niya ang ganoon dati sa piling ni Alaric pero mas kakaiba ang sa ngayon. Iyon ba ay dahil alam niya ang nangyayari sa kanila ay hindi nilang parte ng isang pagkakaibigan? Siguro nga. At hindi niya pinagsisihan na pumayag siya sa gusto nito. She felt so loved.
Kaya lang, hindi ibig sabihin na sinubukan na niya makapasok si Alaric ngayon sa puso niya bilang higit pa sa isang kaibigan ay makakaya rin niya ang lahat ng mga pangyayari na gustong iparanas nito sa kanya. Yes, she loved being with him. She loved talking to him more than ever now. Pero kung sa ganitong klaseng lugar na kinatatakutan niya naman siya gustong dalhin ng binata, tila nagkaminus yata ang akala niya ay hindi na matatapos pang kasiyahan ang nararamdaman sa piling nito. Ngayon ay nakaramdam na naman siya ng takot. Enchanted Kingdom? Alam mo naman na hindi ko gusto ng rides, wika ni Katniss na makita kung saan siya nito dinala para mag-date. Linggo at walang trabaho si Alaric. Niyaya siya ng binata mag-date sa labas ng Tarlac. Ang akala niya ay simpleng date lang sa mall ang pupuntahan nila. Pero sa amusement park pala iyon. Alam ni Alaric ang naging trauma niya sa pagsakay sa mga amusement rides noon. Nang minsan dinala kasi siya ng mga nag-ampon sa kanya sa isang local na carnival ay nagkaroon ng aksidente at isa siya sa mga nakasama roon. Hindi man siya ang lubhang nasugatan pero nakita niya ang mga nangyari sa iba. Simula noon ay natakot na siya na sumakay sa mga rides. Narinig mo na ba ang linya na, "What would life be if we don't have the courage to try things we've never done before?" Alam ko na takot ka, pero kailangan mong pakawalan ang mga takot na iyon. Sa susunod na taon ay 30 ka na, tapos takot ka pa rin na sumakay sa mga rides. Ano na lang sasabihin ng mga anak ko kapag nalaman nilang takot sumakay sa rides ang nanay nila? Namula siya, kinurot niya ang tagiliran nito, at tumawa naman si Alaric. Seriously, gusto ko lang i-let go mo ang mga naging takot mo. Isa pa, hindi na mangyayari uli ang nangyari sa iyo dati sa carnival, okay? Isang kilalang amusement park ito. Hindi ko rin hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Hinalikan nito ang noo niya. Sapat na iyon para kumalma si Katniss. Una nilang sinakyan si Alaric ang Anchor's Way. Dahil hindi sanay sumakay sa mga rides ay nahilo at nagsuka siya. Ganoon pa man, masasabi niya hindi siya nagkaroon ng mahirap na oras. Paano kasi, nandoon si Alaric para alalayan siya. Pinagpahinga at pinainom siya nito ng tubig. Pinaypayan din siya. Alagang-alaga siya ng binata. Salamat, wika niya. Umiling ito. I'm sorry, ako may kagagawa nito. Kung gusto mo ay pwede na. Siya naman ang umiling. Hindi, tama ka Rick. Dapat ay nilalabanan ko ang takot ko. Paano ako uusad kung hindi ko lalabanan iyon? Napagtanto ko rin na masarap pala na sumakay sa rides. Hindi ko na palalampasin na pagkakataong ito. I should overcome my fears. May double meaning ang sinabi ni Katniss. Napagtanto niya na kapag hinayaan huwag pansinin ang naging takot at possibilities, magiging masaya siya. Magiging masarap ang pakiramdam, kagaya ng ginagawa niya ngayon sa nararamdaman sa matalik na kaibigan. Masasabi niya na kahit matagal na ang nangyari kay Eliza ay apektado pa rin siya niyon, pero sa ngayon ay hindi na niya iyon masyadong iniisip. Lalo na ngayon naramdaman niya kung paano maging maayos ang kanyang pakiramdam kapag nawala ang takot. Ang gusto na lang tuloy niyang gawin ay alisin ang takot dahil parang kay sarap isipin na tila nahuhulog siya kay Alaric. Uli, ngumiti ang binata. Nang maging lubos na maayos si Katniss, ay nagaya pa ito sa ibang mga rides, ang Jungle Log Jam, Flying Fiesta, Rio Grande Rapids, at pati na rin ang Space Shuttle ang ilan sa mga naging bigating ride na sinakyan nila. May takot siyang nararamdaman, pero kapag naiisip na nasa tabi lang si Alaric at hindi siya pababayaan nito, nawawala ang takot. Nang alas 7 na ng gabi, ay nagaya na si Alaric na umuwi. Pinigilan niya ito. Hindi pa tayo nakakasakay ng Wheel of Fate. Tukoy niya sa Ferris wheel sa amusement park. His face become uncomfortable. Pagod na ako Kumunot ang noo niya. Parang ngayon lang kita narinig na nagsalita na pagod ka na. Yung totoo, pagod ka na ba o natatakot ka lang? Alam mo na hindi ako takot sa mga rides kagaya mo. Kung ganoon, bakit ayaw mong sumakay sa Ferris wheel? It's too bright. May pinapaalala sa akin ang lugar na iyan. Kumunot ang noo niya. Ano? Pinindot nito ang ilong niya. Eiffel. Sandaling natigilan si Katniss sa sinabi ni Alaric. Pinaalala ni Ferris wheel ang Eiffel Tower dahil sa liwanag niyon ngayong gabi. Ganoong kaliwanag ang Eiffel Tower na mag-dinner sila noon. Isama pa siguro na kagaya ng sa Paris, iyon din ang pinakakapansin-pansin na landmark sa lugar. Naalala niya ang nangyari noong sinubukan ni Alaric na mag-propose sa kanya sa lugar na iyon. Nasaktan nga niya ito ng husto. Kailangan niya makabawi.
Gusto niya. Nagdala kasi siya ng matinding sakit kay Alaric. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin ito sa tabi niya. Sa nakalipas na mga taon ay hindi ito nawala. Napakabait ng binata. Hinawakan niya ang kamay ni Alaric. Dahil sinabihan mo ako na i-overcome ang takot ko, sa tingin ko ay dapat ganun din ang gawin ko sa'yo. Hinila niya ang kamay ni Alaric bago pa ito makapagsalita. Sumunod naman ang binata. Walang imik na sumakay sila sa Wheel of Fate. Swerteng kasing hindi ganoon kahaba ang pila. Na makasakay sila ay sinadyang tabihan ni Katniss si Alaric. Tinitigan niya ang binata at pinakiramdaman kung ano ang nararamdaman nito. Mukhang hindi pa rin komportable ang mukha nito. Siya naman ay nag-uumpisa ng bumangon ang takot na umandar ang Ferris wheel. Kahit hindi ganoong klase ang sasakyan na nakita na sira noon sa karnabal, natatakot pa rin siya sa iba't ibang klase ng rides. Paano kasi ay unang beses niya. Yakapin mo ko, Rick, request niya. Isiniksik ang sarili dito. Ha? Tila natuloy pa ang binata pero niyakap din siya. Malamig ang paligid pero pakiramdam ni Katniss ay natunaw siya sa init ng yakap ni Alaric. Lalo niyang isiniksik ang sarili. Pakiramdam ko, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Rick. Hinalikan ni Rick ang noo ng dalaga, kagaya ng malimit niyang gawin. Pakiramdam niya ay safe na safe siya sa piling ni Alaric. Sa yakap nito, tiningala niya ito at nagtagpo ang mga mata nila. Nakakita siya ng lungkot sa mga mata ni Rick. Nahulaan niyang dinaramdam pa rin siguro ng binata ang nangyari noon. Paano ba talaga siya makakabawi dito? Nakakaramdam siya ng galit sa sarili si Katniss kapag nakikita niyang malungkot si Alaric. Hindi niya gustong saktan ang lalaki. Nasasaktan din siya kapag nangyayari iyon. Pero ayaw rin niyang paasahin ito noon. Nagkakalapit na sila ni Cesar at hindi rin niya gustong paasahin sa huli. Ang dating nobyo ang hinihingi niya senyales. At kahit nawala na si Cesar, ay patuloy pa rin na may binibigay sa kanya ang Diyos sa senyales bago pa sila mabigyan muli ni Alaric ng pagkakataon. Baka naman kaya hindi nag-workout ang relasyon niya sa ibang lalaki ay dahil silang dalawa ang para sa isa't isa. Gusto niyang alisin sa memorya ni Alaric ang ginawa niyang pananakit. Gusto niyang palitan iyon ng pagmamahal. Ngunit ang tanong, handa na ba siya uli? Gusto niyang subukan. Hinawakan ni Katniss ang mukha ni Alaric at inilapit sa kanyang mukha. Sinimula niyang halikan ang binata. She felt him stare at mukhang nagulat sa ginawa niya. Pero ilang sandali lang ay naramdaman niyang tiling natunaw rin ito sa ginawa niya. Sinimulang ibalik ni Alaric ang halik na ibinigay niya. He tightened his arms around her, drawing her closer to him. Lalong nawala sa sarap si Katniss. Molting heat was coursing through her body, suffusing it with delicious warmth. Gumalaw ang mga labi nito na tila gutom sa kanya. She responded to it unresistingly. Pakiramdam niya ay ilang oras na lang ay mawawala na ang kanyang ulirat sa saya. Hindi sigurado ni Katniss kung ilang sandali sila nasa ganoong posisyon. Ang sigurado lang niya ay para siyang nakakita ng fireworks habang ginagawa iyon ni Alaric. At alam niyang hindi iyon ang fireworks sa palabas sa Enchanted Kingdom. It was more because of the kiss. Nang dahil din sa halik na iyon, ay naalala niya ang masarap na gabing pinagsaluhan nila. Sa nararamdaman ngayon ay tila kay sarap muling ulitin ang akala ni Katniss ay isang pagkakamali. No, it was not a mistake. Paano magiging isang pagkakamali ang isang napakagandang alaalang iyon? Katniss laid her hands to his shoulder as Alaric deepened the kiss to something so erotic that she was trembling because of it. God, sabihin mo Katniss at tumigil na ako. Sandaling pinaglayo ni Alaric ang mga labi nila, pero hindi siya pumayag sa gusto nito. Hinalikan niya ulit ang binata. Ayaw niyang tumigil sa ginagawa. She wanted this. She wanted the night to happen again. Inalayo uli ng binata ang sarili pagkatapos ng ilang sandali. I want you, Katniss. Hindi ko alam kung gaano ko katagal mapipigilan ang sarili ko. Binigyan niya ito ng mapanuksong ngiti. So don't. Hahalikan uli sana siya ni Alaric nang tatawang-tawang inilagay nito ang daliri sa mga labi niya at pinatigil siya. Nag-uumpisa ng gumalaw ang Ferris wheel. Kanina ay na-stuck sila sa itaas kaya malaya sila nakagawa ng kung ano-ano. Sumimangot si Katniss at nagsimulang ngumiti. Well, next time pa naman 'di ba? Kung gaano naging mapanukso ang ngiti niya ay naging ganoon din sa binata. For the most passionate woman I've ever known, happy birthday. Napakislot si Katniss nang marinig ang boses na iyon. Iminulat din niya ang mga mata.
Ang buong akala niya ay nakayakap siya kay Alaric pagkatapos na mainit na nangyari sa kanila dahil nakatulog siya. Pero nagulat siya na makita na sa harap nito at may daladalang birthday cake. May nakasindi pang kandila doon. Para i-celebrate ang kanyang kaarawan ay niyaya siya ng binata magbakasyon sa isa sa mga bahay bakasyunan sa private island na pagmamayari ng kaibigan nito at kasama rin nila sa bahay ampunan noon na si Blake. May sariling chopper si Alaric at marunong na magpalipad niyon kaya sila nakarating doon. Sila lang dalawa sa isla. Kanina ay sinundo siya ng binata sa bahay nila. Dahil malaki ang tiwala kay Alaric ng mga magulang niya, pumayag ang mga ito kahit na ba ilang araw na magtatagal sila roon. Mukhang itinatapo na talaga siya ng mga magulang kay Alaric. Masyadong kinagigiliwan ng mga magulang niya ang banata. Ganoon pa man, masaya si Katniss. Ibig sabihin lang niyon ay walang problema talaga ang mga ito tungkol kay Alaric. Hindi naman siya nagkamali at dahil napagod sa nangyari ay nakatulog siya. Pagising ay iyon ang bumungad sa kanya. Napatingin siya sa orasan sa kwarto na kinaroroonan nila. 12:00 na ng hating gabi. Kaarawan na nga niya. Napatingin din siya kay Alaric na nakangiti habang hawak-hawak ang kamay niya. He was shirtless. Tumuon ang pansin niya sa washboard stomach ng binata. Nagsimula siya mag-isip na kung ano-ano nakuha ni Alaric ang mga iyon. O siguro ay natural na iyon. Napakaganda ng pangangatawan nito. Aaminin niya na nag-e-enjoy siya kapag hinahawakan niya ang parte ng katawan nito. No reaction? You said I'm the most passionate woman you've ever known. Kumunot ang noo nito. May problema ba ron? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala. Umiling si Katniss. Hindi ganoon ang ibig niya sabihin. Ngayon ay hindi na niya pinaniniwalaan ang mga sinasabi ng binata. Paano niya paniniwalaan kung nararamdaman niya na hindi siya ang babaeng iyon sa mga kamay ni Alaric? Kay Alaric, para siyang apoy na dali-dali nagbabaga. Hawak pa lang na lalaki ay para na siyang natutunaw. She was not an ice maiden. Hindi rin siya pangit. Ipinaparamdam ni Alaric na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo sa mga hawak nito. Halos sambahin siya ng binata. Lalo na at solo nilang dalawang lugar. Nadiskubre niya na mayroon pala siyang passion sa katawan. Hindi nga lang niya nailabas iyon sa dalawang nakaraang relasyon dahil sa iba pala iyon nakalaan. Kay Alaric lang. Hindi naman sa ganoon, but you have your girls back then. Alam ko iyon at alam ko rin na kung ikukumpara ako sa kanila. Well, wala naman talaga may kukumpara. They are all good looking. Samantalang ako, simple lang ako. Simple lang ang trabaho ko, ang pangarap ko. Wala akong panama sa kanila, kaya nakakapagtaka lang na naniniwala ka na akong pinaka-passionate sa mga iyon. Hinawakan ni Alaric ang kanyang muka. Siguro nga'y tama ka. They're all good looking, but no one looked as good as you. Sa simpleng ngiti mo lang, nahahalina mo na ako. Hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong kolorete para gumanda ka. Presensya mo lang, tama na. Siguro, sasabihin mo na it's not worth it. Pero wala kahit sino na nakapagparamdam sa akin kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Lahat ng babae na dumaan sa buhay ko ay hindi maikukumpara sa'yo. Isang ngiti ang pinakawala ni Katniss. Pakiramdam niya ay nakalutang siya sa alapaap sa lahat na naririnig mula kay Alaric. Ganoon pa man, ngayon napalapit na siya rito at kapag naaalala mga babae nagdaan sa buhay nito, parang may punya na tumarak sa dibdib niya. Nagsaselos pa siya? Bakit ganito ang nararamdaman niya? Hindi naman nagtaksel si Alaric sa kanya dahil hindi niya ito nobyo. Mukhang napansin ng binata ang sandaling pagkabalisa niya kaya nagsalita ulit ito. Pero ngayon nandito ka na sa piling ko, ipinapangako ko na walang sino man na babae na makakalapit sa akin ng ganito. Lalaki lang ako noon. I am not a saint. Naakit din ako sa iba, lalo na at wala naman talagang patakaran na bawal. I was single then because you were in a relationship. Technically, I was free, pero hindi na ngayon. You'll be the only one. Ikaw lang, honest. Sinimulan siyang halikan nito. She kissed him back. Mukhang nagulat ito. You responded. Ngumiti siya. Kahit nasasaktan sa isipin na may naging ibang babae ang binata, pinilit niya na hindi maramdaman iyon. May punto at tama kasi si Alaric. Hindi naman ako galit. Naiintindihan kita. Hindi ako proud sa mga nagawa kong iyon. I had my bags of girls.
naging mapaglaro ako. Hindi rin ako proud na hindi kita nire-respeto, kagaya na lang noong unang may nangyari sa atin. Alam ko na kaya kayo nagtalo ni Marlon ay dahil tungkol doon. Pero anong ginawa ko? Kinuha ko iyon mula sa'yo. Shh! I made you lose your control. Bakit mo sisisihin ang sarili mo? Ako ang may gusto ng lahat. Kung may dapat mang sisihin, ako iyon. Isa pa, what's there to regret? Kung hindi dahil sa nangyari, hindi tayo makakarating sa puntong ito. Kung iniisip mo na kaya lang kita niligawan dahil sa nangyari, nagkakamali ka. Matagal na ako may nararamdaman sa iyo at inilapat niya ang daliri sa mga labi nito. Alam ko, and I am glad that it happened. Ang nakalipas sa mga araw ang magsasabing masasayang araw sa buhay ni Katniss. Gusto niya ang damdamin ay pinapadama sa kanya ni Alaric. Higit pa iyon sa kagustuhan at saya niya na naging kaibigan ng binata. Masasabi rin na higit pa ang nararamdaman niya sa mga kamay ni Alaric kaysa sa naramdaman noon sa mga naging nobyo. Sa mga bisig ni Alaric, pakiramdam niya ay ibang babae siya. Nararamdaman niya ang dapat maramdaman ng lahat ng babae. Mapanuksong ngumiti si Alaric. Mabuti na lang at hindi ako ganoong kasanto. Pagkatapos, isinimula naman siya nitong halikan na hindi niya kayang tanggihan. Ginugol nila ang araw na kapanganakan niya na magkasama, enjoying and loving the kisses, exploring every part and inch of their bodies. Ilang araw pang lumipas at nandun pa rin sila. Tila wala silang kasawaan na gawin iyon. Hindi sila nananawa sa isa't isa. Mas marami pa silang natuklasan sa isa't isa. I love you, Anis. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili, ay narinig ni Katniss ang mga salitang iyon mula kay Alaric, saksi ang dagat, ang mataas na araw, at mga pinong buhangin na pumapalibot sa isla. Kasalukuyan sila nasa tabi ng dagat. They just finished making love for the nth time. Halos maiyak siya sa narinig. Say something, wika ni Alaric na hindi siya magsalita. Na-appreciate niya ang sinabi ng binata. Sa totoo lang, ay parang lumobo pa ang puso niya sa tuwa. Pero marami pa rin ang gumugulo sa loob niya. Handa na nga ba talaga siya sa isang permanenteng relasyon kasama ang binata? Bagsak pa rin ako, may halong lungkot ang boses nito. Rick, nalungkot din si Katniss sa boses ni Alaric. Masyado pang maaga, pinagbigyan kita, pero hindi ibig sabihin nun ay kaya ko nang ibalik ang lahat ng nararamdaman mo sa akin. Kakatapos lang ng relasyon namin ni Marlon. Paano kung ang nararamdaman kong ito para sa iyo ay panandalian lang? Para makalimot sa sakit na naramdaman ko sa paghihiwalay namin ni Marlon. Ayaw kitang paasahin. And yet, pumayag ka sa ganitong klase ng relasyon? Hindi agad siya nakaimik. Bakit ba nga pumayag siya sa ganoon? Dahil hindi niya magawang pigilan ang damdamin? Sa mga bisig ni Alaric, pakiramdam ni Katniss ay ibang babae siya. Better kaysa sa babaeng noon ay siya. Matindi ang nararamdaman niya para sa binata. Pero sapat na ba mga iyon para masabing mahal na niya ito? 2 beses na siyang umiibig at nasaktan, lalo na sa pangalawang relasyon kung saan siya nagpadalos-dalos at hindi nag-iisip muna bago tumalon sa panibago. Kaya iyon na nangyari sa kanya. Naloko at nasaktan. Ayaw na niya muli mangyari iyon. Gusto man at kakaibang nararamdaman kay Alaric ngayon, ayaw na niya magpadalos-dalos pa. Gusto muna niya siguraduhin ang nararamdaman. Sa tingin niya, ay hindi pa siya handa para sa panibagong seryosong relasyon. Alam ko, pero may hindi maipaliwanag sa damdamin sa puso ko na palaging gustong sumuko sa'yo. Pero sinabi ko na masyado pang maaga para sa lahat. Hindi mo ba ako mapapagbigyan? I still need time. Hindi pa ako handa para sa isang panseryosong relasyon. Hindi nagsalita si Alaric pero titig na titig sa kanya. Alam ni Katniss na mahirap intindihin ang mga dilema niya pero umaasa siya na makaya iyon ng binata. Gusto niya sa piling nito pero para hindi pa tamang lahat. Alright, maya-maya ay sabi nito. Ngumiti pero hindi abot ang ngiti sa mga mata. I'm sorry, I really am. Sana inaiintindihan mo ko, Rick. Niyakap siya nito. Naiintindihan kita, Anis. Siyempre, mahirap sa akin pero naiintindihan kita. You've been in a failed relationship. Maaring hindi ka pa nakaka-move on o natatakot ka pa dahil ayaw mo na mangyari iyon. Don't worry about it. I have waited for you for a long time. Paano pang konting oras? Sigurado ka talaga na kaunting oras lang? Pero gustong sang-ayunan ni Katniss ang lalaki. Alam niya kaunti na lang talaga. Nararamdaman niya iyon base sa reaksyon niya kay Alaric. Minsan na niyang minahal ito. Pero dahil natakot siya,
at dumating ang kala na katadhana sa kanya noon ay nawala iyon. Pero sa nararamdaman niya ngayon, hindi naman talaga nawala iyon. Parang natulog lang dahil nawala ang pansin niya rito. Pero hindi na ngayon. Nararamdaman ko, Mashri, tumutugon ka sa mga halik ko at natutunaw ka sa mga bisig ko. Nahihirapan ka lang siguro na aminin iyon dahil bago pa ang lahat. Gusto mo magsiguro dahil natakot ka na maaari magaya ang mga nakaraan mong relasyon sa relasyon natin ngayon. Masambuti nga iyon dahil hindi ko talaga gugustuhin na maging unhappy ending ang atin. Ganoon pa man, magtagal man, magiging maayos pa rin. Dahil kahit anuman ang mangyari, hindi na kita isusuko pa. Tutuparin kong sinabi ko sa iyo noon, I'll make you love me. Hinalikan uli siya ni Alaric hanggang lumalim ang mga halik. Napapikit na lang si Katniss sa sensasyong ibinibigay nito sa kanya. Mula sa mga labi niya ay bumaba iyon. With every kiss, she was trembling. He was a very good kisser. Tumigil ang paghalik nito sa kanyang tiyan. Nagmulat siya ng mga mata. Nakita niya titig na titig lang ang binata sa kanyang tiyan. You could be pregnant by now. Wika nito at tumingin sa mukha niya. Natigilan siya sa sinabi ni Alaric. Maaring tama ito. Ilang linggo na nakalipas mula na may mangyari sa kanila sa condo unit nito. Hindi imposible iyon. Hindi rin gumagamit ang proteksyon si Alaric. Pero masama ba iyon? You and me as husband and wife. Parang hindi na yata ako makapaghintay. Nilaro-laro naman ito ang mga kamay niya. From best friends to lovers to being married. Husband and wife. Parang estranghero pa kay Katniss ang mga salitang iyon. Isa pa ay ang pakikipagrelasyon nga sa binata bilang magnobyo at nobya at hindi pa niya pinapatulan. Ganon pa man, nakaramdam siya ng matinding saya na marinig iyon. Alaric, holding her forever. Si Alaric ang magiging asawa niya at ama ng kanyang mga anak. Alaric at ang kanyang pamilya. Hindi maintindihan ni Katniss kung bakit itong nakaraang mga araw ay sumasama ang pakiramdam niya. Iyon ba ay dahil sa nakalipas sa linggo ay wala si Alaric sa tabi niya? Siguro nga, she had missed him terribly. Ganoon pa man, kailangan niya intindihin ang sitwasyon nito. Hindi lang siya ang kaibigan ng binata. Nang araw na napag-usapan nila ang possibility na maaari siya mabuntis, ay ang araw din na kinailangan umalis ang binata. Namatay kasi mula sa isang matinding car accident ang asawa na nakatatandang pinsan ni Easton at ang mismong pinsan nito ay malubha ang nilagay. Ang nakakatandang pinsan ni Easton ang siyang namumuno sa independent state ng Portugal na pinagaharian ng pamilyang umampon sa huli. Dahil malapit na kaibigan ay napagpasyahang dumamay ni Alaric at ng ilan pa mga kaibigan nito para kay Easton. Naisip nito na isama siya dahil naging parte rin naman ng buhay niya si Easton, hindi man sila naging close. Pero dahil ilang araw na siyang nawala sa bahay, hindi ay nalang niya itinuloy. Marami na siyang naiwang trabaho. Isama pa na baka hindi na magustuhan ng mga magulang niya kung umalis siya at maaaring mawala pa ng maraming araw. Siguradong na-miss na siya ng mga ito. Naiwan si Katniss sa Pilipinas. Araw-araw man na tinatawagan ni Alaric pero para hindi pa rin iyon sapat. She wanted him near her. Gusto niyang mahawakan ng binata, mayakap at mahalikan. Hindi pa rin sapat sa kanya ang ilang araw na pananatili nila sa isla na sila lang ang magkasama. She still could not get enough of it. Pero kailangan nilang bumalik sa realidad pareho. Ma'am, namumutla kayo. Kung maupo muna po kayo. Wika ng isa sa mga tauhan nila sa asyenda. Kasalukuyan siya nagsusupervise naman ng pagtatanim ng talong. Hindi naman ganoon kataas ang araw pero nahihilo siya. Sinunod niya ang payo ng tauhan. Uminom po muna kayo ng tubig, alok pa ng tauhan. Nasa isang kamalig naman sila na nakatayo sa taniman ng mga talong at ampalaya. May baon siyang tubig. Ininom niya iyon pero sa halip na umayos sa pakiramdam, lalo yata siyang nahilo. Nagsuka pa siya. Pinaypayan siya ng tauhan. Ma'am, gusto niyo po bang bumalik sa bahay? Mukhang hindi magandang lagay niyo. Tumango si Katniss. Hindi nga maayos ang lagay niya. Mahaba naman ang naging pahinga niya kagabi. Late pa nga siya gumising kanina umaga. Pero bakit ganoon ang lagay niya? Hindi niya lubos maisip kung bakit. May nakain ba siyang masama o ano? Lahat naman na kinakain niya ay kagaya rin ng mga sa magulang niya. Kung pareho niya nalagay ang mga ito ay hindi siya mag-aalala. Pero pagdating niya sa bahay ay maayos naman ang mga magulang. Nagpahinga siya sandali sa bahay.
Pakiramdam naman niya ay nagka-energy siya ng dahil doon. Nawala rin ang sama ng pakiramdam niya. Ganoon pa man, hindi pa rin iyon naging dahilan upang hindi siya mag-alala sa sarili. Napagpasyahan niya magpunta sa ospital. Nagpahatid siya sa driver papunta roon. Nitong mga nakaraang araw, kapag hindi nagsusupervise sa asyenda, ay madalas na nakatutok si Katniss sa computer. Madalas kasi silang mag-catch-up ni Alaric gamit ang Skype. Ilang oras din ang tinatagal ng pag-uusap nila. Baka sa mga mataang dahilan ng mga nararamdaman niya. It had the same symptoms. Nagpakonsulta siya sa ophthalmologist. Wala namang problema sa mga mata mo, iha. Sa tingin ko, ay sa iba ka dapat magpakonsulta. Anong ibig niyo pong sabihin, Dok? May nobyo ka ba, iha? Then, it hit her. Lumipat si Katniss ng clinic. Nagpalista siya sa nag-iisang gynecologist na may clinic sa araw na iyon. Hindi na niya nagawa pang tanungin kung ano ang pangalan ng OB-GYN dahil pakiramdam niya ay nawindang siya. Maaring buntis siya. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam. She was scared though she felt happy too. The thought of a baby growing inside her excited her. Baby nila ni Alaric. Pero kahit ganoon, may takot pa rin siyang nararamdaman. Hindi ba at hindi pa siya handa para sa relasyong kasamang binata? Marami pa rin siyang pag-aalinlangan. Sa pakikipagrelasyon niya kay Alaric ay natatakot siya. Paano pa kaya ang isang responsibilidad? Dahil hapon na nakapagpalista at dumating, siya ang huling pasyente ng OB-GYN. But the news was not the only surprise she had today. Iyon ay dahil sa taong nakatagpo niya. Wow! Fancy meeting you again, Kat. Kumusta ka na? Cesar, sa muling pagkatagpo ay tila lalong nawindang ang pakiramdam ni Katniss. Natagpuan ni Katniss ang sarili na nagpaunlak sa paanyaya ni Cesar na mag-dinner ngayong gabi. Dahil siya ang huling pasyente nito, eksakto lang na pagkatapos niya ay libre na ito. Matagal na rin mula nang huli sila nagkita. Wala na nga siyang balita sa dating nobyo. Kaya nagulat talaga siya na makitang sa hospital na pala sa bayan nila nagtatrabaho ito. Alam niya na OB-GYN si Cesar, pero dati ay sa kabilang bayan ito nagjo-duty. Tama nga hinala ni Katniss, buntis siya, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan ang nararamdaman. Lalo na ngayon nagkita uli sila ni Cesar. Pagkatapos na hiwalay nila, wala na siyang balita rito. Hindi na niya ginawa. Natakot kasi siya na maging masama iyon dahil hindi naging maganda ang paghihiwalayan nila. Noong una ay ayaw nitong tanggapin ang dahilan niya. Kahit siya rin naman ay nahihiwagaan doon. Pwede pala mag-exist ang ganoong pakiramdam. Pero dahil ganoon nga nararamdaman kay Cesar, minabuti na niyang sabihin iyon sa dating nobyo. Sa huli ay tinanggap din ito iyon dahil nakita naghihirap na siya. Hindi gusto ni Katniss na saktan noon si Cesar. Ganoon pa man, ayaw din naman niya itong lokohin kaya nagawa iyon. Alam niya na saktan ang dating nobyo, pero nagustuhan niya ang paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Mukhang masaya na ito. Kanina ko pa napapansin na para may dinaramdam ka, Kat. It seems like you can't digest the news. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit naisip kong ilabas ka. May problema ba? May problema ba sa relasyon niyo ni Marlon? Bago tuloy maghiwalay ay nalaman nito si Marlon ang bagong boyfriend niya noon. Napatingin siya kay Cesar. Wala na kami, Cesar, at hindi siya ama ng dinadala ko. Tumaas ang sangkilay nito. Kung ganoon, pwede ko bang malaman kung sino? Huminga siya ng malalim. Si Alaric, kumunot ang noon ng dati nobyo. May masama ba roon? For sure, Alaric will take responsibility. And I think you are both good for each other. It will be all alright, Kat. Napatingin uli siya kay Cesar. Paano mo nasabi yun? Sinabi mo ba lang yan para gumana pakiramdam ko? Of course not. Sinasabi ko ito base sa obserbasyon ko sa mga tao na naging tayo. Si Katniss naman ang napakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na mahal ka ni Alaric. Ayaw ko lang pansinin dahil mahal din kita. Hindi ako payapa na mawala ka sa akin, lalo na at alam kong mahal mo rin ako. Pero kahit ganoon, I always feel that there's something missing in our relationship. Parang may mali. Alam ko na hindi sa akin yon, dahil sigurado ako na mahal kita noon. Ikaw lang ang babae na palapit sa akin. At sa kabila ng pag-iiba natin, hindi iyon naging dahilan para mawala ang pag-ibig ko sa'yo. Pero ikaw, you are distant. Minsan,
Nararamdaman ko na parang hindi ka pa rin komportable sa akin kahit na bantagal na natin magnobyo. Pero kay Alaric, iba ka. Sa tingin ko ay nararamdaman ka rin para sa kanya kaya nagtataka ako kung bakit tila malungkot ka. I admit, I had feelings for him before I met you. Pero nawala iyon nang dumating ka, Cesar. Iyon ang alam ko. Iyon ang alam mo pero hindi mo nararamdaman. Kung ganoon, bakit hindi mo entertainin ang pakiramdam mo na tungkol iyon sa kanya noon? Bakit nagkapagrelasyon ka sa akin? Masaya ako na kasama kita. Gusto kita. Sa tingin ko ay mahal na kita. And you were my sign, Cesar. Sign? Nakakunot ang noon na tanong nito. Ikinuwento niya ang naging takot noon kapag nagkaroon sila ng relasyon ni Alaric at kung paano naresolba iyon sa paghingi niya ng senyales sa pagdating nito. Ang mga babae talaga, iiling-iling na wika ni Cesar. Hindi naman kita pwedeng sisihin sa takot na iyong nararamdaman. Bilang doktor, napag-aralan na namin ang nature ng mga babae. You girls overthink things. Marami kayong what ifs, masyado kayong emosyonal, nagkamot ito ng ulo. Ano ba yan? Pakiramdam ko ay naloko ako roon na. Huminga siya ng malalim. I'm sorry, Cesar. Hindi ko ginusto na maging ganoon. Isa pa, may nararamdaman din naman ako sa'yo kaya pinili kita. It's okay. Ang kinaiinis ko lang, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin iyon? Sana, naresolba na natin noon pa mga naging takot mo. Wala pa akong lakas ng loob noon. Saka, nawalang focus ko sa kanya at siguro, iniisip mo lang yun at ginawa mo iyon dahil ginusto mong ilayo ang loob sa kanya. Pero ang totoo, mahal mo rin naman siya. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo. You succumb to your fears. Umiling siya. Hindi, napaka-lame na dahilan niyon. Lame na kung lame. But I think it's what happened to you. Dahil para sa akin, ang totoong nagmamahal, hindi nawawalang pag-ibig. Maaring natutulog, pero hindi nawawala. At hindi ba't ganoon na nangyari sa'yo sa akin? You fell out of love for me. Now, we saw each other. Do you still feel something for me? Umiling si Katniss. I'm sorry, Cesar. Siguro nga, ay may point ang binata. Masyado siya nag-overthink, natakot. Kaya niya naisip na hindi sila pwede ni Alaric noon. It's okay, nakaraan na iyon. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Siguro, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo nag-work dahil hindi ka talaga para sa akin, maging kayong dalawa ni Marlon. Para kay Alaric, matakot ka man o hindi mo matatakasan iyon. Tumango siya. She was out of that phase. Na-realize niya na hindi naman dapat talaga siya natakot dahil nararamdaman niyang sa piling ni Alaric, hindi naman mangyayari iyon. Mahal na mahal siya nito at nararamdamang hindi siya sasaktan. Well, siguro nga'y ganoon, pero hindi na ako takot ngayon. Wala na akong pakialam kung mag-best friends man kami ni Alaric and we've crossed the line. Ngayon, ano pang problema? Kakahiwalay lang namin ni Marlon. Hindi ko dapat ito ginawa. Masyado pang maaga. Huminga siya ng malalim. Wala pa nga kaming 3 buwan na naghihiwalay. Hindi ko alam kung tama bang lahat ng ito. Ngayon stuck ka naman sa 3-month after breakup rule. Tumango si Katniss. Alam kong hindi ako sumunod doon dati at ayaw kong mangyari ang lahat ng iyon. Dahil doon, naloko na naman ako. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanila ni Marlon. Natatakot ako. Baka hindi pa ito ang tamang oras para sa aming dalawa. Ang dami ko pang issues. Wala namang tamang panahon sa love. Basta nangyayari na lamang, madamdaming wika ni Cesar. Tila may ilaw na nagliwanag sa isip ni Katniss sa sinabi ng dating nobyo. Sabi nila, it's usually best to wait at least a few months into a relationship that you're confident will last. Pero sa lagay ninyo ni Alaric, masyado ninyo nang kilala ang isa't isa at ang 3-month rule, ginagamit lang yan para sa healing process kapag nasaktan ka sa relasyon nyo ng dating nobyo mo. At kung sa tingin mo ay masaya ka naman sa piling ni Alaric, hindi mo na kailangan yon. Sa tingin ko nga ay hindi naman talaga iyon ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Marlon. Siguro ay hindi lang talaga kayo para sa isa't isa o gago lang talaga siya. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong hayaang madala ka ng takot na iyong nakaraan. Cesar, sundin mong sinasabi ng puso mo, hindi ng utak mo. Hindi ng mga senyales o kung ano ang tama. Hindi naman utak o ang mga senyales ang may kakayahan na magmahal. It is the heart. Pinakiramdaman ni Katniss ang sarili. Ano nga bang organ na pumipigil sa kanya para mahalin si Alaric? Hindi ba't iyon ang utak niya? At ang puso niya,
Iyon ang nagsasabi na mahalin niya ang binata. No, mahal na nga niya ito. Mahal niya si Alaric. Pinipigilan nga lang niya iyon dahil sa mga naiisip. Mangiyak-ngiyak siya na may mapagtanto sa sinabi ni Cesar. Tumayo siya at niyakap ito. Thank you, Cesar. You're welcome. Kapag hinintay mo pa ang tamang panahon, baka hindi na iyon dumating. Minsan, kailangan mo rin nagugulin ang mga oras na natitira sa'yo. Sana, napagtanto mo na ngayon. Naiintindihan ko ng lahat ngayon. Mabuti kang tao, Cesar. Ngumiti ito. I know, right? Hindi lang ako naging sapat para sa'yo dahil may iba talaga nakatakda para sa'yo. But anyway, hindi na natin dapat pinag-uusapan iyon. Naka-move on na ako. At ikaw rin, I just hope we're going to be friends from now on. Wala nang gap sa isa't isa dahil lang nasaktan mo ko noon. Hindi na kailangan sabihin iyon ni Cesar. Sa mga sinabi ng dating nobyo, maari pa niyang ituring na matalik itong kaibigan. Nalinawan na kasi ang isip niya. Matagal din sila nagkumustahan at nagkwentuhan nang tumunog ang cellphone ni Katniss. Napakunot ang noo niya nang makita ang numero na nag-register ay ang ginagamit ni Alaric sa Pilipinas. Ibig sabihin ay nandun ang binata. Naramdaman siguro niya ang balita ko. Hindi pa niya nasasabi kay Alaric ang tungkol sa kalagayan dahil mas gusto sana niyang personal na sabihin iyon. Ngayon ay nandito na ito. Masasabi na niya ang lahat, hindi lang ang tungkol sa magiging anak nila. It was also her feelings towards him. No more fear, no more signs, no more rules. I'm home. I wanted to surprise you but I can't take this anymore. I want us to date. I really missed you. Get dressed. Pupuntahan kita dyan sa bahay nyo. Iyon ang nakalagay sa binata. Sa text na excuse niya kay Cesar at tinawagan si Alaric. Sinagot naman agad iyon ng binata. Malapit na ako sa inyo. Ready ka na ba? Wala ako sa bahay, Rick. Sinabi niya kung nasan siya. Dito mo ako sunduin. At bakit ka naman nandyan? Sinong kasama mo? Tumingin siya kay Cesar. Just a friend. I'll wait for you here. Alright, ibinabanan ni Alaric ang cellphone. He's coming. Pagkakwento niya, really? Ang bilis naman, parang kakakwento mo lang sa akin kanina na nasa ibang bansa siya. Nagkabit balikat lang siya at ngumiti. Nasa nature na yata ni Alaric ang mahilig gumawa ng sorpresa. At bilang babae ay nagustuhan niya iyon. Nasorpresa si Katniss nang wala na yatang 2 minuto pagkatapos sila mag-usap ay nandun ang binata sa lugar. Pero mas nasorpresa siya na makita ang itsura nito. Madilim na madilim ang maamong mukha ni Alaric. Let's go. Hindi man lang sumagot ang binata sa pagbate ni Cesar. Kinuha na agad nito ang kamay niya at hinila siya palabas ng restaurant. Rick, ano bang problema? Nag-dinner lang kami ni Cesar at tumigil si Alaric at tumingin kay Katniss na tila nag-aapoy ang mga mata. Bahagya siyang natakot dahilan para mapatigil siya sa pagsasalita. Nang tumigil siya ay ipinagpatuloy nito ang paghila sa kanya. Hindi siya binigyan ng pagkakataon para magsalita. Natakot si Katniss sa naging reaksyon ni Alaric. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng binata? Tila wala itong manners, pero naramdaman niyang kaya lang nito nagawa iyon ay dahil hindi nagustuhan ang nakita. Nang makarating sa sasakyan, ay doon niya sinubukang makausap uli si Alaric. Baka nagsiselos lang ito, maliit na problema lang iyon at kayang-kaya niyang ayusin iyon. Hindi niya hahayaan na masira sila dahil lang doon. Dapat ay nagsasaya sila, lalo na ngayong alam niya magkakaanak na sila. Pero bago pa siya magkasalita, si Alaric na ang nagsalita. Bukas na tayo mag-usap. I'm tired. Kumunot ang noo ni Katniss. Kailangan niya magpaliwanag. Let me explain, Rick. Wala kaming ginagawang masama ni Cesar. We just... Natigil siya na itinaas nito ang 2 kamay. Please, he sounded pissed off. Inintindi na lang niya ito. Hindi biro ang pagod ng binata mula sa biyahe pagkatapos inabigla pa sa sitwasyon. Siguro nga'y tama si Alaric sa gusto nito. Bukas na lang sila mag-uusap. Palilipasin niya muna ang masamang nararamdaman nito. Siniguro din naman ng binata na gagawin nila iyon bukas. Ibinaba siya ni Alaric sa bahay nila pero hindi na pumasok pa, kaya hindi pa rin mapakali si Katniss. Kahit na ba nag-text sa kanya ang binata ng good night ngayong gabi at may kasamang I love you, ay nababagabag pa rin siya. Sinagot din ni Katniss ng parehas sa text sa kanya ng lalaki pero wala na siya natanggap na reply. Nag-assume siya na maaring nakatulog na ito.
Maaaring mabilis na nakatulog si Alaric dahil sa pagod pero hindi siya. Iniisip pa rin niya ang lalaki. Maliit na misunderstanding lang iyon at dapat inaayos na nila. Umaasa siya na kapag nakakapagpaliwanag na ay magagawa na niya magtapat. Gusto na sana ipaliwanag ni Katniss sa text, kaya lang baka dumating sila sa usapan tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto pa rin niyang sabihin iyon ng personal, pero ano ba itong nararamdaman niya? Siguro ay dahil namimiss na niya si Alaric ng husto pero hindi man lang nagawa itong yakapin kanina. May importante rin siyang sasabihin pero hindi niya nagawa. At ngayon, kahit na nag-I love yung binata, pakiramdam niya ay may mali pa rin. Ayaw na niya ng pakiramdam na iyon. Dapat ay maayos na nila ni Alaric ang lahat ng iyon bukas. Kailangan niya magtiwala. Ano ba ito? Raging hormones? Nahihiling ni Katniss na sana ay ganoon na lang iyon. Ayaw niyang mainis kay Alaric dahil kung mayroon man na mas malaking kasalanan sa kanilang dalawa, siya iyon. Sinaktan niya si Alaric dahil pinaghintay niya ito. Pero malaki na sila, hindi na dapat ganito ang turingan nila sa isa't isa. Dahil lang sa isang misunderstanding ay hindi siya kakausapin nito buong maghapon. Akala niya ba ay mag-uusap sila? Pero hindi in-entertain ng binata ang pakikipag-usap niya rito. Nagiging childish na ito. Halos buong buhay ng kilala ni Katniss si Alaric. Ang buong akala niya ay itong pinakapasensyoso at pinakamadaling umintindi ng tao. Pero mukhang nagkamali siya at inis na inis siya ngayon. Mula kaninang umaga ay wala siya natatanggap na text o tawag man lang mula kay Alaric. Unattended din ang cellphone ng binata. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagkakaganito. Samantalang kagabi, isinabihan pa siya nito ng I love you. Lungkot na lungkot tuloy si Katniss buong maghapon. Nasaan na ang mga pangako ni Alaric na hindi siya nito sasaktan? Para tuloy na isip niyang masabuti pa si Marlon rito. Sinaktan man siya pero hindi naman siya niloko. Inamin sa kanyang kasalanan pero si Alaric pinagkatiwalaan niya ito. Ang binata ang matalik na kaibigan niya at ang isipin na sasaktan nito ng ganoon, pakiramdam niya ay nagkalamat ng dating wala man lang dungis na salamin ng pagkakaibigan nila. Ito yung sinasabing kapag nawala ang sparks, maari din na mawala ang friendship, ang isang bahagi ng isip ni Katniss. Hindi siya makakapayag ng ganoon. Bakit ba naman kasi napakababaw ni Alaric? Naiintindihan niya na maari nagselos ito. Pero kung walang pinagpaliwanag lang siya nito, maaring hindi na sila umabot sa puntong iyon. Gusto niyang ayusin ang lahat. Pero iyon ang tila ayaw ni Alaric. Dahil kung gusto ng binata, bakit hindi ito gumagawa ng aksyon? Sinabi pa nito sa kanya na bukas nila pag-usapan pero hindi naman nangyari. It was not really her hormones because of pregnancy. It was her true feelings. Ganoon pa man, ayaw ni Katniss na magmumukmok. Matatapos ng araw pero hindi pa rin gumagawa ng aksyon si Alaric. Well, kung ayaw ng binata, edi siya ang gagawa. Ayaw na niya magkaroon ng failed relationship, lalo na kay Alaric. Hindi pa man opisyal na sila, ang isipin na masira iyon ay tila ikamamatay niya. Nalinawan na si Katniss pagkatapos na naging pag-uusap nila ni Caesar. Mahal na niya si Alaric. Natatakot lang siya na aminin iyon dahil na rin masyado pang maaga. Masyado pang mabilis ang lahat, pero nararamdaman na niya. Nagawa na niyang aminin iyon sa sarili kahit sandaling oras pa lang mula na nagkaroon ng pagkakataon na i-focus sa binata ang damdamin at puso. Masasabing mas minahal niya si Alaric kaysa sa mga naging nobyo. Napatunayan iyon ni Katniss kung paano siya matunaw sa bisig nito. Hindi niya hahayaang basta na lang mawala iyon. Isama pa na magkakaanak sila. Hindi rin niya hahayaan na pati iyon ay maapektuhan dahil sa kaartihan na hindi naman dating ganoon ang ama nito. Naiinis siya na nagawa pa niya makinig sa mga 3-month rule. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ganoon na lang nagselo si Alaric. Iyon ay dahil wala pa itong hawak sa kanya, pero hindi na siya magpapaka-apekto sa mga ganoon. Gagawin na niya ang lahat ng tama. Hindi na talaga siya susunod pa sa mga senyales, sa mga 3-month rule. Hindi na siya magbabase sa mga karanasan ng iba. Susundin na niya ng buong buo ang puso. Hindi na niya gustong mangyari ang ganoon sa kanila ng binata. She wanted Alaric so badly. Nagbihis at nag-ayos si Katniss ng sarili. Pupuntahan niya si Alaric at kakausapin. Aayusin ang lahat. Pagbaba naman niya ng hagdan ay eksakto nakita ang isang lalaki
na nakilalang driver ni Alaric. "Ma'am, pinapasundo po kayo ni Sir," magalang na sabi nito. Mabuti naman at nagkaroon din siya ng balak na ginhawaan na sabi niya. "Pero bakit ikaw lang? Nasaan siya?" Umiti lang ito. "Mamaya niyo na lang po malalaman, ma'am." Nagtataka man sa inasal ng driver ay sumama pa rin si Katniss. Nagpaalam siya sa mga magulang na kulang na lang isipain siya patungo sa Audi ni Alaric. Dinala siya ng driver sa isang sikat na event venue sa Tarlac. Madilim ng paligid pero punong-puno ng ilaw ang lugar. Eiffel iyon ang naalala niya sa maliwanag na paligid. "Rick," huminga siya ng malalim. Ano na naman kayang sorpresa ang gusto nitong gawin sa kanya pagkatapos na inisan buong maghapon. Iniwan na si Katniss ang driver kaya mag-isa na lang siya. Ganoon pa man ay walang katao-tao sa lugar kahit punong-puno ng ilaw. Iniisip niya nasaan kaya si Alaric. Sinubukan niya maglakad habang hinahanap ito. Sa paglalakad ay nakakita siya ng mga larawan sa sahig at pinakauna niyang nakita ay ang pinakamalaking larawan nila ni Alaric. Sa tansya niya ay 4 years old lang siya roon. Mukhang group picture pa nga iyon dahil natatandaan pa niya nang kunan ang picture noong may nag-outreach program sa bahay ampunan. Si Alaric lang ang sinasamahan niya kaya naman palagi silang magkatabi. Kinuha niyang larawan at niyakap. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa pagkakataong iyon ay isang kahon ang nakita. Binuksan niya iyon. Tumambad sa kanya mga sulat at videotapes na pinadala niya kay Alaric noong nagkahiwalay sila. He had it well taken care of and cherished. Naalala niya ang naging hirap pa na komunikasyon nila noon. Kinuha rin niya ang kahon. Ang sumunod naman niyang nakita ay isang malaking painting. Larawan iyon pero ipininta para maging malaki ng kasama rin nila noon sa bahay ampunan na si Blake. Iyon ay ang larawan nilang dalawa na kinunan noong high school graduation ni Katniss. Naalala niyang ipinilit pa ni Alaric na ipagawa iyon sa kaibigan nito. Sinubukan niyang kunin din iyon pero mabigat pala. Akmang ibababa na niya ang painting na may kumuha niyon para sa kanya. Nang magtaas siya ng tingin, nagtagpo ang mga mata nila ni Alaric. "Tutulungan na kita at doon tayo," nakangiting wika ng binata. Pakiramdam ni Katniss ay lumundag ang puso niya, lalo na nang makita ang ayos ni Alaric. He looked dashing in his black coat. Dahil businessman, hindi minsan nakita niya ito sa ganoong hitsura. Ganoon pa man, masasabi niya na lalo yatang gumwapo ang binata. Or was it hormones? Napangiti si Katniss. Kahit lampas 1 buwan pa lang ang dinadala, ay nilukop excitement ang puso niya sa isiping magiging kasing gwapo rin ang amang anak. Nagpaalalay siya sa binata hanggang sa marating nila sa lugar kung saan may malaking LCD. Mula roon, ay marami pa nag-flash na mga larawan. Kuha ang mga larawan na iyon pagkatapos niya makagraduate ng high school kung kailang regular na bumibisita sa kanya si Alaric tuwing bakasyon nito sa paaralan. Madalas kapag ganoon ay hinahayaan silang lumibot ng mga magulang nila sa iba't ibang magagandang lugar sa Tarlac at karatig lalawigan. Marami na silang larawan noon kaya naging matagal ang presentation. Pero lahat ng mga larawan ay noong panahon lang na high school hanggang makagraduate siya ng college. Niwala ang mga larawan na kinunan nang una siya makarating sa Paris, kung saan niya tinanggihan ang pag-ibig nito. Mukhang nabase ni Alaric ang tanong na naglalaro sa isip niya. Sinadya ko yun. It was the most painful experience of my life. Hinawakan niyang pisngi nito. Yet, hinayaan mong dito ako dalhin sa lugar kung saan punong-puno ng ilaw, kagaya ng Eiffel. Dahil gusto kong i-overcome ang takot ko, kagaya ng ginusto mong gawin ko sa Wheel of Fate. I don't want to live with fears anymore. Hinawakan din ito ang pisngi niya. Tumango siya. And jealousies. Naalala niya ang kasalanan ng binata sa kanya. And that too. And I'm sorry. Ngayon, pwede ka na mag-explain. Umiling si Katniss. Bago iyon, ipaliwanag mo muna lahat ito sa akin. Bakit kailangan daanin mo pa ako sa ganito? Samantalang dapat kaninang umaga pa tayo nag-usap. I was busy because of this. Hindi ko na nagawa pang i-entertain ang mga tawag at messages mo. Isa pa, iniwasan ko rin dahil natatakot akong kagaya noong sorpresa na pagbisita ko sa'yo. Hindi na maging sorpresa ito. I've been so excited lately at tila mahirap pigilan. Gusto kong gawing espesyal ang lahat ng ito dahil maraming pinagtanto sa akin ang nakita ko kagabi. Hindi ko ma-attempt na may makaagaw pang muli sa'yo, lalo ng Cesar na iyon. Kailangan kong gumawa pa ng maraming paraan para ma-inlove ka sa akin.
And you girls love surprises kaya naisip ko ito. Don't worry about Cesar. Matagal na kaming tapos. Alam ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kumbinsido sa dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. Na wala ang nararamdaman mong love sa kanya. May nag-exist ba na ganoon? Paano kung dahil nagkita kayo ngayon ay ma-in-love ka ulit? Hindi ko kakayanin kapag nangyaring bagay na iyon ang mawala ka ulit sa akin. Kahit hindi pa naman ako sa'yo talaga, ngising-ngising sabi niya. Yun na nga isa pa yun sa mga ikinaiinis ko kagabi. Bukod pa syempre sa pagod ako galing sa biyahe. Wala pa akong hold sa'yo, natakot ako. Naisip ko ang mga possibilities. Hindi naman kita masisisi, wika ni Katniss. Nasa dugo yata natin dalawa yan. Mahal na mahal kita, Anis, wika nito at hinalikan siya. Ayaw ko na mawala ka sa akin. Nang makita kita kasama si Cesar kagabi, ay sobrang nagselos at natakot ako. Kaya hindi na kita nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sumama ang loob ko. At tapos na iyon ngayon, nakamove on na siya sa akin at kinoon din ako sa kanya. Siguro, kaya hindi out ang lahat sa amin, ay hindi kami para talaga nag-work sa isa't isa. Naging napakamababaw na pinaghawalayan namin dahil ginusto iyon ng tadhana. Dahil ang totoo, hindi ako nakatadhana sa kanya at kahit man kay Marlon. Para ako sa'yo, sa wakas natagpuan ko na ang lalaking karapat-dapat sa akin. Ang lalaki na gagawang tunawin ang matigas kong puso. Hindi ko akalain na para ako sa lalaking matagal nagtago bilang aking matalik na kaibigan. Sandali na tigagal si Alaric dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin ba niyan ay tumango siya. Ayaw na niyang itanggi ang lahat. Mahal na niya si Alaric. Marami siyang naisip at napagtanto pagkatapos sa pag-uusap nila ni Cesar. Ayaw nang pahirapan pa ni Katniss ang binata. Marami na itong dinanas na hirap para sa kanya. Isama pa na pagtanto niya hindi talaga niya gusto ang pakiramdam na nasasaktan si Alaric, kagaya na lang na nararamdaman niya na magselos ito. Hindi siya ganoon sa mga dating nobyo. Hindi ba at nang saktan siya ni Cesar, napalitan pa nga niya agad ito? Naging mahirap para sa kanya, pero hindi siya nagulo kagaya na lang na nararamdaman niya kay Alaric. Kay Marlon naman noon, kahit alam niya nasasaktan ito sa panalamig niya, hindi rin siya naging bothered. Noong nag-iwasan nga sila ng 1 linggo, ay hindi man lang siya nasaktan hanggang sa malaman na lang niyang panaloko nito. Siguro nga, parehas si Cesar at Marlon ay hindi niya totoong minahal. Si Alaric ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Ngayon lang niya pinahahalagahan at nakita iyon. I love you, Rick. Hindi bilang best friend. Tila hindi ito makapaniwala. Hindi mo ko pinaniniwalaan, she said grimly. Kung ganoon, ipaniwalaan mo ito. Hinila niya si Alaric pati na rin ang ulo nito palapit sa kanya. Pinaglapat niya ang kanilang mga labi. She kissed him, hot and hard. Sa isang iglap, tumugon ito sa halik niya. I love you, Rick. And I'm sorry na kailangan pa kitang paghintayin para sabihin sa iyo ang mga iyon. Pero na-realize ko na ngayon, walang tamang panahon para ma-inlove ang isang tao. Basta mo na lang nararamdaman pag-ulit niya sa binitawan ni Cesar kahapon. At patawad din sa maraming bagay. Inamin ni Katniss ang totoong dahilan kung bakit kinailangan niyang saktan ng binata. Ikinuwento rin niya ang naging pag-uusap nila ni Cesar kahapon. I loved you then, Rick. Pero natakot ako. Kaya humingi ako ng senyales, pero kahapon, ipinaintindi sa akin lahat ni Cesar na ang nararamdaman ko sa iyo ay true love. Dahil hindi kagaya na nararamdaman ko sa kanya at kay Marlon, hindi tuloy na wala at napalitan niyon. Natulog lang, o maaari hindi ko lang talaga pinansin dahil natakot ako o dahil akala ko na in love naman ako sa iba, kumibot ang mga labi ni Alaric. Sinasabi mo bang hindi ka naman talaga nahulog sa mga naginobyo mo? Hindi ko alam, akala ko din in love ako. Matagal ang naging relasyon namin ni Cesar at masaya ako na kasama siya. Pero sinasabi niya sa akin na nararamdaman niya na may problema. Kay Marlon naman, I never felt the urge to kiss him the way I did to you. Kahit kay Cesar ay hindi ko magawa iyon. Pero sa'yo, natutunaw ako. Hula ko, minahal ko naman sila. Pero hindi kasing tindi na nararamdaman ko sa'yo. Masyadong mahina ang pag-ibig ko sa kanila. The love was shallow, at kaya pala ganoon ay hindi iyon ang kailangan ko. Ang pagmamahal mo para sa akin ang kailangan ko. I've always loved you, Anis. I'll always will. Matagal ko nang alam iyon, pero alam ko na hindi ako pwede magmadali. Naghintay ako, pero nahuli ako. But I guess something is meant to be. It will happen at the right time. Maaring matagal nang huli pero ito na nangyari.
Siguro ay ito na itinakda para subukin ang pagmamahala natin. Pero mahalaga pa ba ang mga panahon na nasayang kung ngayon ay mahal mo na ako? Wala na makikipaghiwalay pa sa atin. Kahit na nasaktan mo ko, it's alright. It's okay. It will be a privilege to have my heart broken by you. Ngumisi pa ito. Na-realize ni Katniss na pamilyar sa kanyang linyang iyon. Ngumiti ito. Lalo na ako, hindi ko hahayaan na magkalayo tayo. Sa pagkakataong iyon ay si Alaric naman ang humalik sa kanya. This time, the kiss was not just as hot as what she had given him. Ipinagdikit nito ang mga katawan nila, crushing her into his arms. Pakiramdam niya ay natunaw na naman siya. Pero bago pa tuloy magpadala roon, ay may naalala siya. Masyado na kasi nagiging mahigpit ang pagkakayakap nito. Stop! Pagpapatigil niya sa binata. Kumunot ang noon nito. Why? Hindi mo ba ako na-miss? Akala ko ba mahal mo ko? Bakit ngayon ay nagagawa mo pa akong patigilin? Mahal kita, Rick. Na-miss din. Pero may maiipit. Naging mapaglaro ang ngiti niya. Maiipit? Hindi pa rin ito gets ang sinasabi niya. Dahil mahilig ka sa sorpresa, may sorpresa din ako sa'yo. Ibinulong niya ang tungkol sa pagbubuntis. Ang reaksyon ni Alaric ang dahilan para maging napakasaya ni Katniss. Nagising si Katniss na parang may ugong na makina. Napamulagat siya. She felt strange. Nang iminulat ang mga mata ay napansing wala na siya sa kwarto ni Alaric kung saan siya dinala nito pagkatapos sa bigyan ng surprise kanina. They made love in his condo unit and she fell asleep afterwards. Ngayon ay nagising siyang wala na sa kwarto at bihis na rin. Sa tansya niya ay nasa isang eroplano siya. Rick, nakita ni Katniss sa katabi niya ang binata. Nakayakap ito sa kanya at mukhang tulog rin. Pero na magsalita siya ay nagmulat ito. We're going to Paris, baby. Nanlaki ang mga mata niya pero natuwa sa sorpresa nito. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Himbing na himbing ka at di ko kayang gisingin sa sarap ng tulog mo. But don't worry, naayos ko ng lahat. Nakausap ko ng parents mo. I had everything arranged. That's why we are here. Ang tagal mo rin naman kasi nakatulog. You slept more than 12 hours. Malapit na nga tayo mag-land. What? Nagulat si Katniss sa narinig. But with Alaric around, posible iyon. She felt safe and secure with him. Masarap ang pakiramdam niya kaya nagdire-diretso ang tulog. Nang mag-land sila sa Paris, ay dinala siya ni Alaric sa mansion ng pamilya nito. Ibinalita ng binata ang tungkol sa relasyon nila at sa nalalapit na bagong miyembro ng pamilya. As expected, his parents were ecstatic. Gusto ni Katniss sa mga magulang ni Alaric. Masayamang ito para sa kanila. Ilang oras pagkatapos mag-land, ay nakatulog uli si Katniss dahil siguro iyon sa jet lag. Nang magising ay hapon na. Tumambad sa kanya ang isang pamilyar na damit pagising niya. May note pa na nakalagay doon. Wear this later. Iyon ang nakalagay sa damit. Napangiti siya. Ang damit na iyon ay ang damit ibinigay sa kanya ni Alaric na mag-propose ito ilang taon ang nakakaraan sa Eiffel Tower na marahil ay pinakuha nito sa mga gamit niya. Ngayon, ibinigyan uli siya ng binata na pagkakataon na isuot iyon. She willingly wore it and tonight, she would make it alright. Kagaya na nangyari noon at inasahan na dinala si Katniss ni Alaric sa restaurant sa Eiffel Tower. Kung noong unang ginawa nito iyon ay kinabahan siya, ngayon lahat ng kaba na nasa puso niya ay dahil sa sobrang saya sa naiisip na gagawin nito sa kanya. For the second time, nakita niya naka-reserve na naman iyon para sa kanya, para sa kanila. Na makarating sila roon ay wala ng patumpik-tumpik na hinalikan ni Katniss si Alaric. He responded willingly. Yes, I'll marry you. Sagot na agad ni Katniss kahit wala pang tanong. Ngumiti ang binata. Kinuha ang singsing na inaasahan na niyang ilalabas din ito. It fitted perfectly on her finger, just as he fitted perfectly in her life. Ano ngayon kung naging napakabilis ng pangyayari? Matagal nang pinaghintay ni Alaric. Ganoon din siya. Matagal na ang nararamdaman niya para sa binata. Naudlot lang iyon. Naging impulsive man siya ngayon, patutunayan niya na hindi iyon isang pagkakamali. And she had a lifetime to prove it. I love you, Rick. Hindi na ako kailanman matatakot. Hindi na kita kailanman tatanggihan. Hindi na kita kailanman sasaktan. Pangako niya. You'll always be my best friend, and now you'll become my husband. I will not just be as your best friend or husband. I'm going to be your slave with all the kisses you want. Kinurot niya si Alaric. My French kisser. No more fears. No more pain. Just pure happiness. Saad nito, there is no fear in love, but a perfect love could drive away the fear.
Fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. At hindi na si Katniss iyon ngayon. Hindi na siya matatakot dahil alam niya sa bawat pagsubok ay kasama niya si Alaric. Hindi siya pababayaan nito and there is no fear in love, just the love itself. Kasama umuwi sa Pilipinas ang magulang ni Alaric sa siyanda ni Katniss na ganap ang isang wedding of the year. Naroon lahat ang kanyang mga kaibigan, si Nimbus kasama ang asawa nito at anak, si Riker, Easton, Blake at Jonas ay masayang masaya para sa kanya. Saksi ang mga ito sa pagmamahal niya kay Katniss. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natuklasan. Samahan niyo kami sa bawat kwento ng pag-ibig na aming hinahatid sa inyo. Maraming salamat mga ka-felisidad sa uulitin.